Hello po, good afternoon. Hay nako, sobrang ganda po ng gusto kong i-share sa inyo. Sobrang kailangan po nating marinig ito. So, ayun, ngayon lang po ako ulit nakapag-video ng ganito kasi recently busy rin, saka ayun nga po. Ang sinishare ko madalas dito sa aking newsfeed sa TikTok ay yung mga devotional ko. Pero ngayon, I can't help to share this wonderful message kasi gusto kong ma-experience din ninyo yung truth of this message. Ayan, as a women to women ministry namin ito. So, ang topic dyan is about ready hearts and preparing for the coming of the King, which is si Jesus. So, before we jump into this topic po, ito nga po yung preview. So, malapit na daw dumating si Lord. So, alam naman natin na, ayan, yung mga nangyari po ngayon. Sabi nga, be alert, be ready, keep your hearts prepared. Ayan, yung mga signs po na yan, mga birth pangs yan, which are all the same, parang bang signs na malapit na dumating si Lord. Mga wars and rumors of wars, nation will rise against nation, earthquakes and of many places, famines, pestilence, yung mga kaguluhan, yung nangyari sa mundo ngayon, deception and false teachers, lawlessness will increase, yung mga nangyaring yung mga krimen dito, love will grow cold, gospel preach to all nations, yan, kaya dumadami na yung mga nag-share ng gospel kahit sa mga kalsada, di ba? Sign din yon kasi para bang mga Christians, we are prompted na talaga na i-share yung gospel, lalo na sa panahon ngayon na dahil magulo na ang mundo, so kailangan na nilang makilala si Lord kasi malapit na siyang dumating. Yan, moral decline, yan nga po, yung nangyari ngayon sa ating government, sa pulis, sa ating yung mga nangyari sa Senado, alam naman natin. So yan, kasi kailangan talaga po natin ngayon is to assess our hearts. Kamusta yung ating relationship kay God? Kamusta yung ating spiritual aspect? Kasi ang busy talaga natin eh. Yes, sa araw-araw marami tayong pinagkakaabalahan. 'Di ba? Iba-ibang mga roles natin everyday. May mga trabaho tayo, nag-aasikaso tayo ng pamilya, full-time ka bang housewife, ganyan, nananarbaho ka, yan, marami tayong ginagawa sa araw-araw. So, yan nga po yung sinasabi na parang nawawalan tayo ng time na kasi parang ito na yung mundane things na ginagawa mo, 'di ba? Kung ikaw naman ay active na sa church at nagse-serve ka kay Lord, minsan hindi natin namamalayan na we are serving God. We are doing it for the Lord. Yes, ang intentions natin is to do it for the Lord. Pero mismo kay Lord, nawawalan tayo ng time. But dun sa mga ginagawa natin for Him, dun tayo may time. Nawawala yung intimacy, 'di ba? Yung familiarity without wonder, para bang dahil alam mo na yung about kay Jesus, you know Him as Lord and Savior, parang wala nang spark sa'yo. Andun pa ba yung fire? Andun pa ba yung wow factor? Sabi nga ni Dr. Annabel, asawa ni Pastor. Andun pa ba yung wow factor? Grabe ka Lord, I'm in awe, I'm amazed by you. Sobra yung ginagawa mong kabuti, yung ganon. O whenever you think of the gospel, whenever you hear the gospel, meron pa rin bang impact sa'yo? Diba? Excited ka pa rin ba? Or thankful ka pa rin ba? Yung heart mo ba is sobrang natatouch about the message of the gospel, or parang sanay ka na, okay, namatay si Jesus for us, ganon. Tapos pag nagbabasa ka ng Bible, walang dating sa'yo, parang you're just reading a Bible, you're just praying, you're just making devotions, dahil kailangan lang. And religion without relationship, yun yung last, na yun nakakalungkot na para bang ginagawa mo lang yun dahil religion, routine, ganyan. Pero wala ka talagang personal relationship kay Lord. Actually, an example dito si Mary and Martha. Alam naman natin yung story. Ano ko na lang summarize kasi medyo madami yung slides eh. Yun, alam natin yung kwento about Mary and Martha. Diba si Jesus dumalaw sa bahay nila and si Martha is too busy preparing meal or naglilinis siya ng bahay para paghandaan yung pagdating ni Jesus. Pero ang ginawa ni Mary, nagbigay siya ng time to sit at the feet of Jesus. 'Di ba? Samantala, 'di ba, ni-rebuke nga ni Jesus si Martha. Sabi niya na you're so busy, marami kang worries. Andun si Jesus pero ang ginagawa ni Martha, abala siya. 'Di ba? Hindi siya nagbibigay ng time. 'Di ba? Hindi naman masama mag-serve, pero minsan hindi natin namamalaya na ito na pala yung nagiging distraction. Ito na pala yung nagiging ng stumbling block para malayo tayo sa Panginoon, 'di ba? Ayun yung mga tanong, 'di ba? When was the last time I enjoyed God's presence? When was the last time I worship without rushing? When was the last time I prayed not because I had to but because I wanted to? Alam mo, sobrang naiyak ako kanina kasi lahat po to parang at some point relate ako kasi minsan hindi ko namamalayan ganito rin pala ako. Parang yung mga ginagawa ko para kay Lord, parang routine na lang ba? Kasi parang paulit-ulit, 'di ba? Parang
Pero dapat excited ka lagi kasi you know, 'di ba kung sino yung pinagsasilbihan mo. Pero yung ginagawa mo for the Lord, mas nananakaw pa nun yung time mo sa kanya. 'Di ba? Yung minsan sabi ni Lord, hindi ko naman kailangan yung ano mo eh. You know, Martha was serving, Mary was sitting. Martha was busy for Jesus, Mary was with Jesus. Service is not wrong. Jesus never rebuked Martha for serving. He rebuked her because anxiety and busyness replace intimacy. You are doing many things, but where is your intimacy? Yun nga. I know alam ko lahat ng ginagawa mo para sa akin, pero ang totoo niya, nakalimutan mo na ako. Yung ginagawa mo para sa akin, doon ka na nagtuon, pero ako mismo wala kang oras sa akin. Hindi na tayo nagiging close, hindi mo na ako nabibigyan talaga ng quality time, parang ganyan. O ito pa sabi, familiarity without wonders. Number 2, when heaven no longer excites us, when worship feels optional, when conviction becomes weak, when eternity feels distant, when prayer feels dry, our hearts may be drifting. Yun ang nakakatakot. Parang yun nga, na hindi natin namamalaya na pag nararamdaman na pala natin itong mga to, nalalayo na pala unti-unti yung heart natin kay God. Ayan. Let's contemplate. Ito po yung binigay na mga points na heart check or assessment. Yan. When was the last time I truly marveled at Jesus? Marveled is parang bang namangha ka sa kanya, sa ginawa niya. Or na-appreciate mo ba, parang ganon. When was the last time worship deeply moved me? Do I still hunger for God's presence? Am I spiritually alive or merely spiritually informed? Have I become familiar on holy things? Gandang mga tanong nito, nakakaiyak kanina. Namang ma-realize mo nga talagang ang gusto po talaga ng Panginoon, magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Hindi naman po, actually, kahit wala yung mga service kay God sapat na yung heart mo is naglulong for Him. Mas okay pa yun yung, di bale, kunyari, wala kang ministry, pero everyday you are thirsty, you are hungry for Jesus. Mas okay yun. Kesa yung, Lord, gusto kong gawin to para sa'yo. No. Ang kailangan lang ni Lord yung heart mo. Magbigay ka lang ng oras sa Kanya, kahit nga nakaupo ka lang tapos you're just talking to Him, di ba? Yun, sapat na yun sa Kanya. And yun lang talaga yung gusto ng God. Kasi lalo na malapit na siyang dumating, mahirap naman yung sinabi nga ni doktora kanina. Yung sasabihin mo, Lord, ito yung ginawa ko for you. Nag-serve ako, ganyan. Ako kunyari, nagpakilala. Ako nga pala si Lord, ito, ako si Lane. Ayan, Lord, alam mo naman, nag-active ako sa ministry para sa'yo. Sabi ni Lord, ha? Hindi kita kilala. O, di ba, nakakatakot yun. Kasi yung pala, nakalimutan mo yung first love mo. Parang, hindi nawala na yung love mo sa Kanya at na-focus ka na sa ginagawa mo for Him at siya mismo nakalimutan na natin. Yan, the Christian life is not merely about knowing truths about Jesus, it's about knowing Jesus Himself. Totoo yun. Ang pinaka-importante sa lahat is magkaroon talaga tayo ng personal, deep, intimate relationship kay Lord. Bali wala po yung knowledge natin about the Bible, yung mga feeding po natin sa church, yung mga naririnig nating sermon every Sunday or mga Bible studies. Pero kung wala naman tayo talagang relasyon sa Panginoon na as in close tayo sa Kanya, na hindi natin siya kinikilala talaga, hindi tayo nagsisik, hindi natin sinisik si Jesus, hindi natin siya binibigyan ng oras, bali wala yun. You practice Christianity but your heart is far from Christ. Yan, totoo yun. Maraming mga Kristiyano bumabagsak po dyan. We are all guilty. Hindi naman lahat tayo is perfect. Talagang dumarating tayo sa ganyang point na kakaserve natin kay Lord, hindi natin namamalay na papalayo pala tayo sa Kanya mismo. Na actually, ang hearts natin ang motive is we do it for Him, pero hindi natin namamalayan na nawawala na rin pala yung natin sa Kanya, love natin sa Kanya. Napofocus tayo sa ministry na ginagawa natin for Him. Ito din kaibahan ng religion and relationship. Religion focus on performance. What must I do? I have to pray. Obligasyon yung religion. Ang relationship focuses on God's presence. How close can I be to Jesus? I get to talk to my Father. And relationship sees God as a treasure. Jesus does not want workers. Sometimes we think God's greatest desire is usefulness, but God's greatest desire is relationship. Yan. So, how to go back nga daw sabi. Remember, repent and return. Alalahanin natin yung ginawa ni Lord for us, na mahal niya tayo. Repent for allowing anything to take His place. And return to intimacy. He is always waiting for us. So, now is the time to go back to Christ.